Sino po naniniwala? Madalas, hindi lang minsan, ang buhay, punong-puno siya ng mga unexpected disappointment. Sino po rito na disappoint na sa buhay? Totoo ba yan? Madalas, ang buhay ay punong-puno ng mga unexpected disappointment sa ating journey. Pansinin mo, sino ba mag-aakala na yung pangarap mong o yung pinangarap mong marriage, mauuwi pala sa panloloko sa iyo? Pansinin nyo, yung palang pinangarap mo, sino ba mag-aakala na yung pinangarap mong marriage, mauuwi pala sa pangiiwan sa iyo? At pansinin mo, sino ba mag-aakala na yung pinasok mong business, akala mo magpapaluwag sa iyong kabuhayan, akala mo magbibigay ng kagaanan sa iyo, pero pupunuin ka pala ng stress. Napansin niyo yan? Sino ba mag-aakala na yung pinangarap mong trabaho, mauuwi pala sa sobrang stress at pagka-drain mo? Sino po rito na-experience na yon? Na may mga bagay na pinangarap ka sa buhay mo na ang ganda-ganda ng expectation mo, pero kabaliktaran ng mga expectation mo yung nangyari. Mula doon sa marriage mo, sa iyong business, sa iyong kabuhayan, sa iyong career, sa iyong trabaho, and at the same time, pansinin mo, sino ba mag-aakala na yung lakas-lakas mo, yung sipag-sipag mo, mauuwi pala sa pagkakasakit mo? Minsan ang buhay, parang kwento siya ng mapait na tubig sa Mara. Dito po sa ating reference verse, dito po sa Exodus 15, 22 to 27, sino pamilyar dito sa kwentong to? Na yung mga Israelites, after nilang lumabas dun sa Egypt, nakatawid sila dun sa Red Sea, pero after 3 days, pagod na pagod sila, uhaw na uhaw sila, pero nung makarating sila doon, sa lugar ng Mara, wala silang mainom na tubig. At ang matindi pa ron, meron ngang tubig doon, pero hindi nila mainom sa sobrang pait. Alam niyo po, minsan ang buhay, para siyang kwento ng mapait na tubig ng Mara, a timeless metaphor for navigating life's unexpected disappointment. Pansinin niyo, again, yung mga Israelites, katatapos lang ng isang major supernatural victory nila nang hatiin ng Diyos yung Red Sea, pero pagkatapos ng 3 araw, ng pagod, ng uhaw, wala silang matagpo ang tubig. Again, sometimes ang buhay, para siyang tubig doon sa Mara. Yung nagkaasawa ka nga, lolokohin ka naman pala. Yung nagka-business ka nga, pero na-stress ka naman sa sobrang tumal. Sino rito nakaka-experience ng gano'n? Sa mga nagbi-business. And at the same time, nagkatrabaho ka nga, na-stress ka naman sa mga katrabaho mo. Ano pinapakita nito? Una, sa buhay, hindi ko mo tagumpay ka ngayon, bukas, exempted ka na sa mga disappointment ng buhay. Napansin niyo yun? Ang ganda-ganda nung mga pinangarap mo, nung mga pinlano mo, nung sinisimulan mo yung marriage mo, yung relasyon mo, pero at the end of the day, iba doon sa pinangarap mo ang nangyayari. Ang ganda-ganda ng plano mo, nung sinisimulan mo yung business mo, ang ganda ng vision mo, ang ganda ng tinatanaw mo, pero at the end of the day, pag tiningnan mo, parang nai-stress ka. Ganon din naman sa trabaho. Sino rito? Ang ganda ng mga plano niya nung nagsisimula siya sa trabaho, nung nag-a-apply siya, nung nangangarap siya para doon sa isang trabaho na yon, pero at the end of the day, iba doon sa nangyari yung kanyang mga pinangarap. Alam niyo po, again, sa buhay, hindi ko mo tagumpay ka ngayon, bukas exempted ka na sa disappointment. What does it mean? Hindi ko mo masaya kayo ngayon ng katabi mo, bukas pasasayahin ka pa rin yan. Sino rito yung may mga katabing asawa, may mga katabing boyfriend, girlfriend, tandaan mo, hindi ko mo pinasasaya kanya ngayon, bukas pasasayahin ka pa rin. Hindi ko mo masaya ka ngayon ng mga katrabaho mo, bukas hindi ka na i-chismis ng mga katrabaho mo. Alam niyo po, tandaan nyo, hindi ko mo ang ganda-ganda ng business mo, bukas okay pa rin ang takbo ng business mo. At hindi ko mo ang lakas-lakas mo ngayon, bukas malakas pa rin ang tuhod mo.
Sino rito na-experience na yon? Yung mga reality ng buhay na yon, na akala mo, yung ngayon mo, kaparehas pa rin ng bukas mo. Sometimes, unexpectedly, nangyayari yung mga pagbabago. Gaya po nung aking nabanggit kanina, sometimes, ang buhay, para siyang timeless metaphor ng unexpected disappointment. Ikalawa, another thing, tandaan nyo po, sa buhay na nilalakaran natin, madalas, yung mga unexpected, yung pa yung mga nangyayari sa buhay mo. Ikalawa, sa buhay, pag mareklamo ka, mas madali mong maramdaman na biktima ka. Sino po naniniwala? Sa buhay, pag mareklamo ka, mas madali mong mararamdaman na mareklamo ka eh. Pansinin nyo, si Moses, habang nananalangin siya sa Panginoon, yung mga kasama niyang tao, ano ginagawa? Yung mga Israelites. Puro sila complain, puro sila reklamo sa Panginoon. Reklamo sila ng reklamo. So, sino sa kanila ang nakatagpo ng solusyon sa problema? Alam niyo po, si Moses. Why? Kasi nga, sa halip na magreklamo, mas ginugol niya yung panahon niya sa paghahanap ng solusyon. What's the point? Sa gitna ba ng panloloko sa'yo? Sa gitna ba ng pang-iiwan sa'yo, ng pananakit sa'yo? Nag-pray ka ba? Naghanap ka ba ng solusyon? O nagreklamo ka? Sa gitna ba ng matumal na benta mo, ng problema sa iyong business, sa iyong kabuhayan, nag-pray ka ba? Naghanap ka ba ng solusyon? O nagreklamo ka? Sa gitna ba ng krisis sa trabaho mo, sa hirap na dinaranas mo doon sa mga katrabaho mo, nag-pray ka ba? Nanalangin ka ba? O nagreklamo ka? At sa gitna ba ng pagkakasakit mo, nag-pray ka ba? Naghanap ka ba ng solusyon? O nagreklamo ka na lang? Tandaan mo, you cannot transform trial into a better situation by complaining. Hindi mo pwedeng i-transform into a better situation yung pangit na sitwasyon na meron ka sa pagrereklamo mo. Ikatlo, sa buhay, ikaw ang pipili kung saang chapter ka hihinto. Sa tagumpay, sa kabiguan, o sa tagumpay uli. Again, pwedeng after ng tagumpay mo, may dumating na problema, pagsubok, pero nasa iyo kung hihinto ka na doon sa chapter na yon ng buhay mo. Hihinto ka ba sa chapter na iniiwang ka, niloko ka, sinaktan ka, or you will move forward? Hihinto ka ba sa chapter na matumal ang business mo, may problema ka sa finances mo, or you will move forward? Hihinto ka ba sa problema sa karir mo, or you will move forward? Hihinto ka ba sa chapter ng buhay mo na nagkasakit ka, or you will move forward? Kasi nga, gaya ng mga Israelites, when they realize na wala nang nangyayari o wala nang mangyayari sa karereklamo nila, mas pinili na lang nila na mag-step into another chapter ng kanilang journey. Napansin nila wala naman palang mangyayari dito sa karereklamo natin, bakit hindi na lang tayo magpatuloy ng ating journey? Sino po rito? Madalas, yun yung nare-realize mo After mo magreklamo sa mga bitter sweet or dun sa mga bitter experience sa buhay mo, napansin mo, wala namang nagbago nung magreklamo ka Alam niyo po, again, nasa sayo kung saan ka hihinto sa chapter ng buhay mo. Doon ba sa chapter na after mo magtagumpay, nabigo ka, or mag-move forward ka uli para sa panibagong tagumpay? Alam niyo po, ito ang maganda Doon nakaranas sila ng bitter experience dito sa Mara, as what Mara means, after nun, nang dumating sila doon sa Elim, they found out
Nagpatuloy sila ng kanilang paglalakbay. And then after that, nung nandoon na sila sa lugar ng Elim, they found out na meron palang 12 wells or springs of water and 70 palm tree. Ano pinapakita nito? Yung pong 12 spring water na ito, nagsisimbolize that God provides personal, customized sustenance. At yung 70 na palm trees, sa biblical numerology, 7 represent spiritual perfection, and 10 represent divine order of law. So multiply together, 70 symbolizes the ultimate divinely order. So wag ka lang hihinto pag may bitter chapter sa journey mo, dahil after doon, may mas magandang chapter na inihahanda ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, again, sino rito yung naka-experience ng mga bitter experience sa buhay niya? Yung mapait na karanasan sa relasyon. Yung mapait na karanasan sa katabi mo. Yung mapait na karanasan sa iyong kabuhayan. Yung ginawa mo na ang lahat, pero at the end of the day, may utang ka pa rin. At sino rito naka-experience ng mapait na karanasan sa kanyang karir, sa kanyang pagtatrabaho, na ang bait-bait mo na, pero napunta ka doon sa mga taong tagapagmana ng kumpanya. Alam niyo po, madalas ito yung ating karanasan sa ating buhay. Pero ang maganda, huwag ka lang hihinto doon sa pangit na chapter ng buhay mo. Doon sa masakit na chapter ng buhay mo. Kasi nga, yung mga Israelites, hindi nga nila mainom yung tubig doon sa Mara eh. Pero, may ginawa ang Diyos, at after nilang magpatuloy, hindi huminto ang Diyos doon sa himalang ginawa ng Panginoon eh. Kasi nung nag-move forward sila, meron silang natagpuan na 12 wells at 70 palm trees. At yun ay lugar kung saan disyerto yung kanilang kinalalagyan. Now, ang tanong, bakit ba pinapayagan pa ni Lord yung isang mapait, masakit na karanasan after na pagtagumpayin ka ni Lord? Bakit hindi na lang tinuloy-tuloy ni Lord yung tagumpay sa journey mo? Bakit may mga instances, may mga chapter, may mga season ng buhay mo na pinapalitan pa ni Lord yung victory mo ng isang bitter experience? Alam niyo po, number one reason, based on our reference verse or passage, number one, God allowed bitter story after victory to test and mold your character. Sino po naniniwala? Madalas sa hayaan ng Diyos ang isang bitter story after mo magtagumpay just to mold you. Sino po aminado? Hanggang ngayon, marami pa rin kailangang i-mold ang Diyos sa character mo. Totoo po ba yan? May ibang tao nga, ang tagal-tagal na nila, senior citizen na, pero yung isang area na yon ng buhay niya, hindi pa rin niya mapagtagumpayan. Sino rito matatampuhin pa hanggang ngayon? Yung, nung toddler ka, matatampuhin ka na sa nanay mo, panahon pa ng hapon, pero ngayon, panahon na kung saan, napaka high-tech na ang technology, pero matatampuhin pa rin yung katabi mo. Napansin niyo yan? Alam niyo po, sometimes, si Lord, hahayaan niya talaga na after ng victory sa buhay mo, madapa ka uli, makaranas ka uli ng masakit na karanasan simply because gusto ng Diyos ma-mold ka. Ma-mold yung character mo. Matanggal yung dapat matanggal sa'yo. Alam niyo po, sino aminado? Doon sa mga pinakamasasakit na karanasan mo sa buhay, doon ka hinuhubog ng Diyos. Napansin niyo yan? Doon ka mas nahuhubog ng Diyos sa kung saan nasaktan ka. Sino po aminado? Madalas doon sa pinakamalulungkot na karanasan mo, doon ka hinubog ng Diyos. Sino po rito nakaranas na ng lungkot sa buhay? Alam niyo po, madalas,
hindi ka lang pinapayagan ng Diyos na malungkot sa point na yon ng buhay mo, kung hindi, hinuhubog ka ng Diyos habang nandoon ka sa malungkot na karanasan ng buhay mo. At sino po aminado, madalas doon sa pinakabagsak na season ng buhay mo, doon ka hinubog ng Diyos. Sa panahong iniwang ka, sinaktan ka, pinagpalit ka sa iba, sa panahong bagsak ang kabuhayan mo, bagsak ang karir mo, bagsak ang kalusugan mo, pansinin nyo, doon ka mas sinubog ng Diyos. Ikalawa, ano ibig sabihin nito? Una, madalas ang bitter story ay opportunities para mag-grow ka or mag-stay ka na bitter. Sino po naniniwala? Isang opportunity yun para mag-grow ka kahit na nasasaktan ka. Totoo ba yan? Na kahit nasasaktan ka, pwedeng sa point na yon, doon ka mas mag-grow as a person. Alam niyo po, sino naniniwala? Isang opportunity na mag-grow ka habang nasa sa point ka ng buhay na nalulungkot ka. At isang opportunity na mag-grow ka habang nasa sa point ka ng buhay mo na bagsak ka. Alam niyo po, ano tinuturo dito ng Panginoon? Maniwala ka, nung pinayagan ng Diyos na iwang ka, lokohin ka, ipagpalit ka ng taong minahal mo, hindi lang yung basta season ng buhay mo na may nang iwan sa'yo, may nanloko sa'yo. Season nyo ng Diyos para hubugin ka spiritually. Sino po rito naniniwala? Sa panahon na yon, mas nakita mo ang pangangailangan mo sa Diyos. Nung panahon na ikaw ay iniwan, sinaktan, pinagpalit, nung panahon na ikaw ay bumagsak ang kabuhayan, nung panahon na ikaw ay nagkabaon-baon sa utang, nagkaproblema sa iyong karir, nagkasakit, doon mo nakita na ang Diyos hinuhubog ka spiritually. Alam niyo po, again, lagi mong tatandaan, kung sino at ano ka ngayon, malaking part nun ang paghubog ng Diyos sa buhay mo. Bakit nandiyan ka ngayon sa sitwasyon na yan ng buhay mo? Bakit nandiyan ka ngayon sa sitwasyon ng finances mo? Bakit nandiyan ka ngayon as a person? Malaking part niyan yung paghubog ng Diyos sa iyo. At ginamit ng Diyos yung mga season na nasaktan ka. Yung season na nalungkot ka. Yung season na bumagsak ka. Lagi niyo pong tatandaan, kung ano ang meron ka ngayon, malaking part niyan ang paghubog ng Diyos sa iyo. Sino niyo? Kung hindi ka dumanas ng masakit na karanasan na yon, pansin ninyo, hindi ka na magiging maingat sa pagmamahal sa tao eh. Kung hindi ka dumanas ng matinding pagbagsak sa pera, hindi ka naman magiging maingat sa pag-handle ng pera eh. Totoo po ba yon? Kung hindi ka bumagsak sa iyong karir, sa iyong kalusugan, hindi ka naman magiging maingat sa mga areas na yun ng buhay mo eh. Kaya, lagi mong tatandaan, kung anong meron ka ngayon, malaking part niyan, yung paghubog sa iyo ng Diyos. Kung nasa saan ka ngayon, at tandaan niyo po, kung ano pa ang mararating mo sa buhay, malaking part niyan ang paghubog sa iyo ng Diyos. Sino po naniniwala? Marami pang mararating ang buhay mo. Naniniwala pa kayo doon? Hindi ka pwedeng huminto sa kung saan napakapait ng isang karanasan sa buhay mo. Huwag kang hihinto sa point na iniiwan ka na, niloko ka na, pinagpalit ka pa, hihinto ka na lang. Huwag mong hayaan na doon huminto ang buhay mo. At huwag mong hayaan na huminto ang buhay mo sa point na bagsak ang business mo, ang kabuhayan mo, ang karir mo, at ang kalusugan mo. Maaaring may season na pinayagan ng Diyos na bagsak ka, huminto ang areas na yun ng buhay mo, pero huwag kang papayag na hanggang doon ka na lang. Alam niyo po, lagi mong tatandaan, kung ano pa yung mararating mo sa buhay, malaking part niyan, yung paghubog sa iyo ng Diyos. Kung masakit yung dinadaanan mo ngayon, tandaan mo, hinuhubog ka ng Diyos.
Ikalawa, bakit pinapayagan ng Diyos yung mga bitter experience sa ating buhay after ng victory? Bakit hindi na lang tuloy-tuloy na victory? Alam niyo po, for you to have a better choice, to trust or to complain. Sino po naniniwala? Minsan nahayaan ng Diyos ang isang bitter season sa journey mo after mo magtagumpay para matutunan mo na piliin kung ano yung mas tama sa buhay. Piliin ang mas tama sa gitna ng panloloko sa iyo, pangiiwan sa iyo. Piliin ang mas tama sa gitna ng pagbagsak ng kabuhayan mo. Piliin ang mas tama sa gitna ng pagkawala ng trabaho. Piliin ang mas tama sa gitna ng pagkakasakit mo. Ang tanong, ano ang mas tama? Yun yung mas magtiwala ka sa Diyos kaysa magreklamo. Why? Una, paulit-ulit lang na bumabalik ang sakit pag paulit-ulit ang reklamo. Tandaan niyo po, habang nagre-reklamo ka doon sa masakit na pangyayari sa buhay mo, hindi mo napapansin, binabalik mo lang ng binabalik yung sakit ng karanasan. Alam niyo po, yung mga reklamo sa ginawang panloloko sa iyo, pangiwan sa iyo, tandaan nyo, ibabalik ka lang nun sa sakit na ginawa sa iyo ng isang tao. Yung mga reklamo mo dahil sa pagbagsak ng business mo, ng kabuhayan mo, hindi ka naman pagagalingin nun eh. Ibabalik ka lang nun sa sakit na dala ng karanasan na yon. Yung mga reklamo mo dahil sa pagkawala ng trabaho mo, dahil doon sa mga pangit na ugali ng mga nakatrabaho mo, hindi ka naman pagagalingin nun eh. Ibabalik ka lang nun ang ibabalik doon sa sakit na naranasan mo. At yung mga reklamo mo dahil sa pagkakasakit mo, hindi ka naman pagagalingin nun eh. Ibabalik ka lang nun sa sakit na dala ng pagkakasakit mo. So, ibig sabihin nun, ibabalik lang nito yung alaala ng sakit, ibabalik ka lang nito sa chapter na dapat hindi mo na binabalikan, at higit sa lahat, ikukulong ka lang nito sa sakit ng nakaraan. Sino po naniniwala? Pwede kang makulong sa sakit ng nakaraan sa buhay mo. Totoo ba yan? Saan mang areas ng buhay mo na nakaranas ka ng bitter experience, pwede kang makulong doon. So, lagi nating tatandaan, may mga pangyayari na pinayagan ng Diyos kasama na yung after ng victory, makaranas ka ng bitter experience simply because gusto ng Diyos na matuto kang piliin kung ano yung mas tama. Ikatlo, God allowed bitter story after a victory for you to see that God always provide a solution. Sino po naniniwala? Isa yun sa mga dahilan ng Diyos eh. Bakit merong mga bitter point, season sa buhay mo simply because gusto ng Diyos na makita mo na hindi siya nauubusan ng solusyon sa buhay mo. Pansinin nyo, after the miracle na yung mapait na tubig, pwede nang inumin, ang sabi ni Lord, Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. And this is the revelation of Jehovah Rapha. Bakit sinabi ni Lord na ako ang Diyos na bakit hindi sinabi ni Lord na ako ang Diyos na nagpainom sa inyo? Bakit ang Diyos na nagpagaling ang sinabi ng Panginoon? Ala naman silang sakit. Physically, nauuhaw sila nung oras na yon. Pero bakit ang sinabi ni Lord, ako ang Diyos na nagpagaling sa inyo? I am the Lord who heals you. Alam niyo po, simple lang, dahil gustong ipakita ng Diyos na siya ay covenant healer mo. That He cares for your physical and spiritual restoration. Si Lord, alam niya na hindi lang yung physical restoration ang kailangan ng mga Israelites. More than that, they need spiritual restoration. Iyon yung mas kailangan ng mga Israelita. The same concept sa journey mo, He is your covenant healer.
What does it mean? Hindi lang niya bibigyang solusyon panloloko sa'yo, pangiiwan sa'yo, pagagalingin ka rin ng Diyos sa pangiiwan at panloloko sa'yo. Hindi lang niya bibigyang solusyon ang bagsak na kabuhayan mo, na business mo, pagagalingin ka pa ng Diyos dahil sa pagbagsak ng kabuhayan mo at ng iyong business. Hindi lang niya bibigyang solusyon yung pagkawala ng trabaho mo, ng karir mo, pagagalingin ka pa niya sa pagkawala ng trabaho mo. At hindi lang niya bibigyang solusyon yung sakit mo, pagagalingin ka pa ng Diyos sa sakit mo. Dahil alam ng Diyos ang totoong kailangan mo. Alam ng Diyos ang totoong dapat pagalingin sa iyo. Now, gaya ng mga Israelites, ano ba yung path na dapat natahakin mo mula doon sa bitter phase ng journey mo patungo sa sweet phase ng journey mo? Alam niyo po, gaya ng mga Israelites, ano ba yung mga dapat mong tahakin mula doon sa pagiging alipin ng sama ng loob, alipin ng hinanakit, patungo sa paglaya? Sino po aminado? Doon sa mga bitter experience natin sa buhay, nasaktan ka, sumama ang loob mo. Yung iba, hindi kayo nasaktan nung iwan ka, lokohin ka, nung mawalan ka ng pera, nung pagchismisan ka ng mga trabaho mo, hindi ka nasaktan? Nung magkasakit ka, sino rito nasaktan? Sumama ang loob. Alam niyo po, lagi nating tatandaan, gaya nung sinasabi ng Panginoon, the only things that makes you free, ano yung tanging bagay na yon na tanging makapagpapalaya sa iyo? Sabi ng Panginoon, ano yon? Yung katotohanan. Dapat lagi tayong nagiging totoo. Hindi ka lalaya doon sa sinasabi natin na bitterness, sa mga mapapait na karanasan, sakit sa ating kalooban, na hindi mo kayang magpakatotoo na nasaktan ka nga. Na hindi mo kayang magpakatotoo na nagkaroon ka nga ng sama ng loob sa pangyayari. Alam niyo po, kung meron mang tayong dapat natahakin patungo doon sa ganap na paglaya, alam niyo po, ito yung gusto ng Diyos na tahakin natin. Una, what are the paths that may lead towards God's protected by God, provided by God, and healed by God? Learn to accept the truth that every miracle tied to obedience. Sino po naniniwala? Hindi pa pwedeng hiwalay ang himala ng Diyos sa buhay mo sa pagsunod mo sa Diyos. Totoo po ba yan? Hindi mo pa pwedeng ihiwalay yon. Yung pagsunod mo sa Diyos o yung himala ng Diyos sa buhay mo dun sa pagsunod mo sa Diyos. Hindi mo pa pwedeng maranasan ang mahimalang pagpapagaling at pagpapalaya ng Diyos sa isang mapait na relasyon nang hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Hindi mo pa pwedeng maranasan ang mahimalang pagpapagaling ng Diyos mula do o yung mahimalang provision ng Diyos sa mapait na kwento ng kabuhayan mo, ng business mo, nang hindi mo kayang sumunod sa Diyos. The same concept sa mapait na karir mo, hindi ka lalaya dyan nang hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Hindi ka rin pwedeng lumaya sa mapait na sakit na meron ka nang hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Why? Una, dahil ang pagsunod ay dinadala ka sa buhay na puno ng takot, patungo sa buhay na puno ng pagtitiwala sa Diyos. So, ano ibig sabihin nito? Habang sumusunod ka sa Diyos, unti-unti yung takot, yung panic sa puso mo, napapalitan ng tiwala at reliance sa Diyos. Yung dating takot mo, kung paano ka na pag iniwang ka, pinalitan ka dahil sa pagsunod mo sa Diyos, napapalitan ito ng pananaw na may nakalaang tamang tao ang Diyos sa iyo. Yung dating takot mo, kung papaano na ang kabuhayan mo, ang business mo, dahil sa pagsunod mo sa Diyos, napapalitan ito ng pananaw
na hindi nauubusan ng pagpapala ang Diyos. At yung dating takot mo kung papaano na, kung aalis ka sa trabaho mo, kung mawawalan ka ng trabaho, dahil sa pagsunod mo sa Diyos, napapalitan ito ng pananaw na may nag-iintay na mas magandang trabaho ang Diyos sa iyo. At yung dating takot mo kung papaano na, kung papaano ka gagaling o kung gagaling ka pa, dahil sa pagsunod mo sa Diyos, napapalitan ito ng pananaw na isang araw, ikaw naman ang pagagalingan ni Lord miraculously. So lagi nating tatandaan, for us to be able na maranasan yung protektadong buhay, provided ng God at pinagaling ng Diyos, learn to accept the truth na hindi mo pwedeng ihiwalay ang pagsunod sa himala ng Diyos. Ikalawa, learn to accept the truth that every miracle tied to humility and prayers. Sino po naniniwala? Ang taong mapagpakumbaba, laging may himala sa buhay. Naniniwala po kayo doon? At sino naniniwala? Yung mga taong mapanalangin, laging may himala sa Diyos. At sino naniniwala? Yung taong mapagpakumbaba na, mapanalangin pa, mas maraming himala sa buhay. Alam niyo po, iyon yung pinapakita nung ating passage. Si Moses, ang dami niya naranasang himala sa buhay niya. Simply because, sa kabila nung napakatitigas na ulo ng mga kasama niya, nandoon pa rin yung kanyang pagiging humble. Nandoon pa rin yung pagiging prayerful ng taong ito. Alam niyo po, again, si Moses, habang reklamo yung mga Israelites, dumadaing naman siya sa Diyos. Exodus 15:24-25. Ano tinuturo nito? Ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, pagkilala ng iyong limitasyon at kawalan ng limitasyon ng Diyos. Sino po naniniwala? May mga point sa buhay na malalagay ka talaga sa sitwasyong powerless ka. Wala kang magagawa. Sino rito na-experience na yon? Napunta ka sa isang sitwasyon na kahit meron kang gustong gawin, wala kang magawa. Kahit na gustong-gusto mong magbago yung sitwasyon na yon, pero wala kang magawa, powerless ka. Sino po aminado? May mga points sa relasyon mo, beyond your control. Totoo ba yan? May mga pangyayari sa ating relasyon, beyond our control. Sino aminado? May mga points sa business mo, sa kaperahan mo, beyond your control. At maging doon sa iyong trabaho, maging sa iyong kalusugan. Alam niyo po, tandaan natin, in human powerlessness, prayer is the only pipeline to accept or to access divine power. Sa puntong wala ka nang magagawa, may gagawin ng Diyos. Sa puntong wala ka nang maibibigay na solusyon, may ibibigay na solusyon ng Diyos. At sa puntong wala ka nang makitang daan palabas sa problema mo, God will make a way. At sa lahat yon, posible lang mangyari ang lahat ng iyon kung kaya mo magpakumbaba sa harap ng Diyos. Posible lang mangyari ang lahat ng iyon kung kaya mong manalangin sa harap ng Diyos. At dahil doon, your desperate situation can transform into a revelation of divine provision. Maniwala ka, yung desperadong sitwasyon ng marriage mo, ng relasyon mo, kayang gawing pintuan ng Diyos ng himala sa buhay mo. Maniwala ka, yung desperadong sitwasyon ng finances mo, ng business mo, kayang gawing pintuan ng Diyos ng himala sa buhay mo. At maniwala ka, yung desperadong sitwasyon ng karir mo, ng trabaho mo, kayang gawing pintuan ng Diyos ng himala sa buhay mo. At yung desperadong sitwasyon ng kalusugan mo, ng sakit mo, kayang gawing himala o pintuan ng himala ng Diyos sa buhay mo. And finally,
for us to be able to take the path kung saan provided ka ng Diyos, protected ka ng Diyos, and healed by God, learn to accept the truth that every miracle tied to God's grace and compassion. Sino po aminado? Pansin mo, ang daming pagkakataon na walang-wala na bigla nagkaroon. Sino rito na-experience na yon? Na walang-wala pero biglang nagkaroon. Alam niyo po, sino aminado rito? Pansin mo, ang daming pagkakataon na parang finish ka na. Pero bigla may panibagong chance na dumating sa'yo. At sino po aminado? Pansin mo, ang daming pagkakataon na wala ka namang ginawa, pero naligtas ka sa isang problema. Sino rito na-experience na yun? Yung beyond sa control mo yung sitwasyon, wala ka nang magagawa, ang tingin mo hanggang doon na lang talaga. Pero biglang-bigla ang Diyos, niligtas ka sa sitwasyon na yan. Yung mga Israelites, tingin nila parang doon sa harap ng Red Sea, sa likod nila, yung mga armies ng Egypt, parang wala na, pero may ginawa ang Diyos. At nung nandoon na sila sa Mara, tingin nila parang wala ng pag-asa na makakainom pa sila. Pero again, may ginawa na naman ang Panginoon. Alam niyo po, maraming pagkakataon natin, walang-wala na tayo pero bigla nagkaroon tayo. Maraming pagkakataon, tingin natin parang finish na tayo, pero bigla nagbigay ng panibagong chance ang Panginoon. Ang tawag doon, undeserved rescue, grace, unmerited favor ng Diyos sa iyo. Sino po rito aminado? Sa pinaka-bitter point ng relasyon mo, hindi ka iniwan ng Diyos. Sino rito na-experience yun? Doon sa panahon na akala mo hindi ka iiwan pero iniwan ka. Pero ang Diyos na natili sa tabi mo. Sino rito aminado? Sa pinaka-bitter point ng kabuhayan mo, ng business mo, naramdaman mo hindi ka iniiwan ng Diyos. At sino rito aminado? Sa pinaka-bitter point ng iyong karir, ng iyong trabaho at ng iyong pagkakasakit, naramdaman mo, nasa tabi mo lang ang Panginoon. Alam niyo po, ang tawag doon, unmerited favor ng Diyos sa iyo. Alam na alam ng Diyos kung nasasaktan ka ba. Alam na alam ng Diyos yung limitasyon mo. Alam na alam ng Diyos, maging yung pain mo, alam yun ng Diyos eh. Alam ng Diyos kung nasasaktan ka ba sa nangyari o sa nangyayari sa iyong relasyon. Church, alam na alam ng Diyos kung nasasaktan ka ba sa nangyari o nangyayari sa iyong kabuhayan, sa iyong business. Alam na alam ng Diyos kung nasasaktan ka ba doon sa nangyari o nangyayari sa iyong karir, sa iyong trabaho. Alam na alam ng Diyos kung nasasaktan ka ba doon sa nangyari o nangyayari sa iyong kalusugan. Alam na alam lahat siya ng Diyos. Alam ng Diyos at ramdam ng Diyos masakit at mahirap na pinagdaraanan mo sa buhay. Pero higit sa lahat, sa bawat masakit na pinagdaraanan mo sa buhay, kahit may nang iwan sa'yo, hindi ipinaramdam ng Diyos na iniwang Kanya. So church, this is the message of the Lord. Kahit may tumalikod sa'yo, hindi ka tatalikuran ng Diyos. Sino po naniniwala? Mula noon hanggang ngayon, sobrang buti ng Diyos sa buhay mo. Sino rito hanggang ngayon, ramdam na ramdam mo ang buti ng Diyos sa buhay mo mula pa noon, panahong bagsak na bagsak ka. Hanggang ngayon, nararamdaman mo ang buti ng Diyos. Dito po sa Exodus 15:26, sabi ron, siya'y dumaing sa Panginoon at itinuro sa kanya ng Panginoon ang isang punong kahoy, inihagis niya ito sa tubig at ang tubig ay tumamis. In Christian theology, yung inihagis na kahoy na yon ay paunang pagtanaw sa krus ng Panginoong Hesukristo.
na kung papaanong inalis ng kahoy ang pait ng tubig, gayon din naman ang sakripisyo ni Lord doon sa krus ng Kalbaryo ay naging ganap na solusyon upang maligtas ka sa pait at hirap ng buhay dala ng kasalanan. This message of the Lord reminds you na sa pinakamapait na yugto ng buhay mo, kaya siyang patamisin ng Diyos. Sa pinakamapait na yugto ng relasyon mo, kaya siyang patamisin ng Diyos. Sa pinakamapait na yugto ng kabuhayan mo, kaya siyang patamisin ng Diyos. Sa pinakamapait na yugto ng trabaho mo, ng sakit mo, kaya siyang patamisin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti mula noon, ngayon, at magpakailanman. Yung Diyos na nagpatamis ng mapait na tubig sa Mara, siya rin magpapatamis ng karanasan mo ngayon sa buhay, ng mga mapapait na pinagdaraanan mo ngayon sa buhay